Si Amara ay isang dalagang namulat sa matinding kahirapan. Kaya naman ang tanging pangarap niya ay makahanap ng seguridad. Isang prinsipe na mag-aahon sa kanya at sa kanyang lola mula sa putikan. Sa gitna ng kanyang pagpupursige, nakilala niya si James, isang matikas at tapat na construction worker. Bagaman ninakaw ni James ang kanyang unang halik at ipinaramdam sa kanya ang tunay na pag-aaruga, itinurang siya ni Amara na sapat lang, ngunit hindi kayang ibigay ang buhay na hinahangad niya. Nang dumating ang mayamang si Troy, tinalikuran ni Amara si James para sa isang buhay na puno ng karangyaan. Ngunit ang akala niyang fairy tale ay naging isang gintong hawla. Si Troy ay naging mapang-abuso, mapanlait at puno ng kasinungalingan. Mayroon na pala itong ibang pamilya at ginawa lamang siyang laruan. Sa kanyang pagbabalik upang humingi ng tawad kay James, huli na ang lahat. Nalaman ni Amara na naaksidente si James sa construction site sa gabi ng kanilang hiwalayan. Ang masakit na katotohanan, si James ay isa palang civil engineer na nagtatrabaho lang bilang laborer para sa kanyang pamilya. At may nakahanda na sanang magandang trabaho sa Dubai para sa kanilang kinabukasan. Sa loob ng 10 taon, namuhay si Amara sa pagsisisi hanggang sa matuklasan niyang hindi pala namatay si James. Pinili lang nitong magpanggap na wala na dahil naging lumpo ito at nawala ng alaala. Ayaw niya maging pabigat sa prinsipeng pinili ni Amara. Sa huli, matapos ang muling pagtatagpo at pagbabalik ng alaala, napatunayan ni na Amara at James na ang tunay na seguridad ay hindi nabibili ng salapi, kundi itinatayo sa pundasyon ng wagas na pag-ibig at sakripisyo. Habang si Troy naman ay bumagsak at nawala ng lahat, si James ang naging tunay na arkitekto ng buhay ni Amara. Samantala, narito po ang buong kwento. Hindi kailanman naging sapat ang mahal kita para kay Amara. Sa mundong ginagalawan niya, ang pag-ibig ay hindi nakakabusog. Hindi nito kayang bayaran ang kuryenteng laging napuputulan at lalong hindi nito kayang itapal sa butas na bubong ng kanilang barong-barong sa gilid ng riles. Amara, ang ulam natin ay bagoong na naman. Pasensya ka na apo, hindi pa dumarating ang pensyon ko. Malambing na tawag ng kanyang lola Viring. Tiningnan ni Amara ang kanyang kanin. Maputi, mainit pero kulang. Gaya ng buhay niya, may laman pero walang lasa. Sa tabi niya, ang kapatid niyang bunso ay masayang nilalantakan ng bagoong na parang lechon ang kinakain. Ayos lang la, malapit na akong graduate. Kapag nagkatrabaho ako, kakain tayo sa aircon na restaurant araw-araw. Sagot niya habang pilit nang umingiti, pero sa loob-loob niya, may namumuong puot. Puot sa tadhana. Puot sa kahirapan na tila anino na hindi siya mapitawan. Nag-aaral si Amara ng mabuti. Hindi dahil gusto niya maging matalino, kundi dahil gusto niyang maging mayaman. Iyon ang tanging panalangin niya gabi-gabi. Isang lalaking darating, nakasakay sa makintab na sasakyan. Kukunin siya sa patikan at gagawin siyang prinsesa. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi galing sa universidad, dumaan siya sa isang ginagawang building. Maingay, magulo, at puno ng alikabok. Doon niya unang nakita si James. Naka-hard hat ito. Hubad paro dahil sa tindi na sikat ng araw at kitang-kita ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa matikas nitong dibdib. Maputik ang bota nito, pero ang mga mata nito, kapag tumama sa kanya, ay tila mas malinaw pa sa kristal. Miss, dahan-dahan, baka matabig ka ng semento. Sigaw ni James habang mabilis na lumapit sa kanya. Muntik na nga matumba si Amara sa gulat. Nasalo siya ni James. Sa isang saglit, naramdaman niya ang init ng mga palat nito sa kanyang braso. Amoy semento, amoy araw, amoy pagod. Salamat. Matabang na sabi ni Amara sa baybawi ng braso. Inayos niya ang kanyang uniforme. Mag-ingat din kayo. Delikado ang trabaho niyo. Ngumiti si James. Isang ngiting tila walang pinapasan na buhay. Sanay ako, miss. Mas delikado ang mahulog ng walang sinasalo. Di ba? Hindi sumagot si Amara. Tinalikuran niya ang lalaki.
Gwapo sana, sa isip niya, pero construction worker lang. Isang kahig, isang tuka. Hindi alam ni Amara. Iyon ang simula ng isang pagkakaibigang babasag sa pader na itinayo niya sa kanyang puso. Si James ay palaging nandoon, nag-aabang sa kanto. May dalang saging na saba o kaya ay malamig na tubig. Laging handang magpatawa kahit pa ang sahod niya ay sapat lang para sa pamasahe at kaunting padala sa probinsya. Ngunit para kay Amara, si James ay isang paalala ng buhay na gusto niyang takasan. Isang magandang panaginip na nakatira sa isang masamang realidad. Hindi na mabilang ni Amara kung ilang beses niyang sinabihan ng sarili na huwag nang pansinin si James. Ngunit mahirap iwasan. Ang isang lalaking ang ngiti ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa 12:00 ng tanghali. Tuwing hapon, bago tumuloy sa part-time job niya sa isang karinderya, nadadaanan ni Amara ang construction site. At doon, laging nakasandal sa poste si James. Nagpupunas sa noo gamit ang isang kupas na bimpo. Ngunit agad na tutuwid ng tayo kapag natanaw na siya. Amara, pinadalhan ako ni nanay ng suman galing probinsya. Tekman mo, masarap to. Hila ni James sa kanya isang hapon. James, nagmamadali ako. Malilate na ako sa trabaho. Pagtataray niya, pero kinuha pa rin ang abot nitong nakabalot sa dahon ng saging. Mainit-init pa. Sandali lang naman. Hindi naman tatakbo ang mga plato doon. Biro ng lalaki. Tumingin ito sa kanya ng malalim. Alam mo, Amara, masyado kang seryoso sa buhay. Minsan, kailangan mo ring huminga. Paano ako hihinga kung ang bigat ng dinadala ko? James, hindi sapat ang suman para pambayad ng matrikula ni Bunso. Sagot niya. Ang boses ay puno ng pait. Hindi sumagot si James. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Amara. Maraspas ang palad niya, puno ng kalyo mula sa pagbubuhat ng semento at bakal. Pero sa kabila ng kagaspangan, may kakaibang lambot sa paraan ng paghawak niya. Alam ko, kaya nga nagtatrabaho ako ng doble, diba? Para balang araw. Hindi tinapos ni James ang sasabihin. Sa halip, isang mabilis at mapangahas na galaw ang ginawa niya. Sa gitna ng ingay ng mixer at pokpok ng martilyo, hinila niya si Amara palapit at mabilis na idinampi ang kanyang labi sa labi ng dalaga. Isang segundo, 2, 3. Lalaki ang mga mata ni Amara. Ang kanyang unang halik. Hindi ito gaya ng sa pelikula na may background music o mabangong pabango. Amoy araw sila pareho. May konting alikabok sa paligid at ramdam niya ang kaba sa dibdib ni James na tila tambol na mabilis ang tibok. Ninakaw mo yun, singhal ni Amara pagkabitaw. Namumula ang buong mukha hanggang leeg. Ninakaw ko kasi alam kong hindi mo ibibigay ng kusa, tawa ni James. Bagaman bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Pero seryoso ako, Amara. Hindi man ako prinsipe ngayon. Gagawin ko ang lahat para maging hari ka sa buhay ko. Umuwing tuliro si Amara. Paulit-ulit niyang hinahaplos ang kanyang labi. Sa isang sandali, muntik na niyang makalimutan ang listahan ng mga pangarap niya. Muntik na niyang tanggapin na baka sapat na ang isang James sa buhay niya. Ngunit kinagabihan, bumalik ang realidad. Nakita niyang umiiyak ang kanyang lola dahil wala silang pambili ng gamot nito sa Rayuma. Ang kapatid niya, natutulog sa sahig na karton lang ang sapin. Hindi sapat ang halik ni James. Bulong ni Amara sa dilim habang tumutulo ang luha. Hindi nakakagamot ang pag-ibig na walang pera. Kinaumagahan, habang naglalakad patungo sa universidad, isang itim na SUV ang huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana at lumabas ang isang lalaking tila galing sa cover ng magazine. Excuse me, miss. I think you dropped this. Sabi ng lalaki habang inaabot ang isang notebook na nahulog ni Amara. Ito na siya. Ang lalaking amoy tagumpay. Ang lalaking hindi kailangan magbuhat ng semento para mabuhay. Ito si Troy. Ang sumunod na mga linggo ay naging parang isang mabilis na pelikula para kay Amara. Si Troy ay hindi lamang basta gwapo. Siya ay mayaman sa paraang hindi akalain ni Amara na posible. Nagpapadala ito ng bulaklak sa school niya na halos mapuno ang kanilang classroom at ang bango nito
ay kayang tabunan ng amoy ng usok ng jeep sa labas. Amara, sino yung sundo mo kahapon? Naka-sports car ah. Tukso ng kanya mga kaklase. Ngumingiti lang si Amara. Ngunit sa loob niya ay may halong kaba at pananabik. Sa tuwing kasama niya si Troy sa mga mamahaling restaurant, pakiramdam niya ay isa na siyang tunay na prinsesa. Nakakalimutan niya ang butas na bubong, ang amoy ng bagoong at ang pagod sa pag-aaral. Isang hapon, habang pababa si Amara sa makintab na sasakyan ni Troy, sa tapat ng kanilang eskinita, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Nakatayo si James sa kanto. Bit-bit ang isang supot ng paborito niyang kwek-kwek at ang isang malamig na soft drink na plastic. Sino siya, Amara? Tanong ni Troy. Ang boses ay puno ng autoridad habang tinitingnan si James mula ulo hanggang paa. Mula sa maruming t-shirt nito hanggang sa kupas na maong. Nabulol si Amara. Tumingin siya kay James na ang mga mata ay puno ng pagtataka at unti-unting hapti. Pinsan ko sa probinsya. Nakita ni Amara ang pagbagsak ng balikat ni James. Ang supot ng pagkain sa kamay nito ay tila biglang bumigat. Ngunit bago pa man makapagsalita si James, mabilis na siyang hinila ni Troy papasok sa sasakyan. Let's go, Amara. I don't like the vibe of this place. Humarurot ang sasakyan. Iniwan si James sa gitna ng alikabok ng kalsada. Kinagabihan, hindi makatulog si Amara. Lumabas siya ng bahay at natagpuan si James na nakaupo sa tapat ng kanilang munting gate. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingala lang ito sa madilim na langit. James? Tawag niya. Pinsan pala ha? Mapait na tawa ni James. Tumingin ito sa kanya. Wala ang dati nitong ningning sa mata. Amara, alam kong mahirap ako. Alam kong semento ang hawak ko araw-araw at hindi manibela na mamahaling kotse. Pero hindi kita ikinahiya kahit kailan. Hindi sa ganoon, James. Nalito lang ako. Depensa ni Amara. Bagaman alam niyang nagsisinungaling siya. Nalilito ka ba talaga? O nakapili ka na? Tumayo si James at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Amara. Ang kamay na kanina lang ay hinahaplos ni Troy. Nag-overtime ako gabi-gabi, Amara. Nag-iipon ako dahil gusto kong bigyan ka ng buhay na hindi ka na kailangan mapagod. Pero mukhang mahinauna na pala sa akin. Inabot ni James ang isang maliit na box. Dapat ibibigay ko to sa'yo sa graduation mo. Pero mukhang hindi mo na to kakailanganin. Pinuksan ni Amara ang box pag-alis ni James. Isang simpleng pilak na singsing. Hindi ito brilyante, pero alam ni Amara na bawat sentimo niyon ay galing sa pagbubuhat ng mabibigat na semento sa ilalim ng matirik na araw. Ngunit kinabukasan, tumawag si Troy. Isang dinner sa isang 5-star hotel. Isang pangako ng kinabukasan na walang hirap. At doon, sa gitna ng kinang ng mga chandelier, ginawa ni Amara ang desisyong habang buhay niyang pagsisisihan. Sinagot niya si Troy. At sa gabing iyon, tuluyan niyang ibinalot sa limot ang lalaking ang tanging kayamanan ay ang kanyang tapat na pag-ibig. 3 buwan na ang nakalipas mula nang maging opisyal na magkasintahan sina Amara at Troy. Sa paningin ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay, si Amara na ang pinakamapalad na babae sa mundo. Hatid sundo siya sa driver, laging bago ang suot na damit at hindi na kailangan mag-alala ni Lola Vering sa pambili ng gamot. Ngunit sa likod ng mga mamahaling regalo, unti-unting nararamdaman ni Amara ang bigat ng kanyang piniling buhay. Isang gabi, sa isang marangyang charity gala, suot ni Amara ang isang gown na nagkakahalaga ng 6 na buwang sahod ni James. Ngunit ang kanyang ngiti ay tila isang maskara na dahan-dahang nagkabitak-bitak. Amara, huwag kang lalayo sa tabi ko. At please, huwag kang masyado makipag-usap sa mga waiter. Nakakahiya. Pulong ni Troy. Ang boses ay malamig at puno ng utos. Nagpapasalamat lang naman ako dahil binigyan ako ng tubig, Troy. Sagot ni Amara. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi mo kailangan maging masyadong friendly. Tandaan mo kung saan ka nalingat at kung sino ang nagdala sa'yo rito. Mariing dagdag ni Troy. Sabay higpit ng hawak sa kanyang braso. Nasaktan si Amara. Pero nanatili siyang tahimik. Doon niya napagtanto.
Si Troy ay hindi naghahanap ng katawang, naghahanap siya ng pag-aari. Pag-uwi sa mansyon ni Troy, isang malakas na sampal ng katotohanan ang bumungad kay Amara. Nakita niya ang isang babaeng umiiyak sa labas ng gate. Isang magandang babae na may kargang bata. Troy, sino sila? Tanong ni Amara na makita ang pagkabalisa sa mukha ng kasintahan. Wala yan. Isang baliw na ex-girlfriend na humihingi ng pera. Mabilis na sagot ni Troy, sabay hila kay Amara papasok. Ngunit bago sumara ang pinto, narinig ni Amara ang sigaw ng babae. Troy, anak mo to! Hindi mo kami pwedeng itago habang may bago kang kinakasama? Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Ang perfect prince na inakala niyang magliligtas sa kanya ay isa palang lalaking puno ng kasinungalingan. Sa bawat gabi na kasama niya si Troy, pakiramdam niya ay ninanakaw niya ang buhay ng ibang tao. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Malinis, maputi, at may mamahaling singsing. Ngunit bigla niyang naalala ang mga kamay ni James. Marumi, kaliyado, pero totoo. Naalala niya ang simpleng kwek-kwek sa kanto na mas masarap pa kaysa sa steak na kinakain niya ngayon dahil ang sausawan niyon ay tawanan at pangarap. Anong ginawa ko? Hikbi ni Amara sa dilim ng kanyang kwarto. Pinili ko ang pera, pero nawala ang kapayapaan ko. Sinubukan niyang tawagan ang lumang numero ni James, ngunit ang boses lamang ng operator ang sumasagot. The subscriber you are calling is out of coverage area. Hindi alam ni Amara. Sa mga sandaling iyon, si James ay nasa ilalim ng ulan sa construction site. Tinitingnan ang huling litrato nila ni Amara bago ito tuluyang sumuko sa pag-ibig. Hindi na nakayanan ni Amara ang sikip ng dibdib. Ang mansyon ni Troy, na dati ay pangarap niyang tinitingnan mula sa malayo, ay naging isang malamig na kabaong. Bawat hiyas na ibinibigay ni Troy ay tila kabayaran sa kanyang pananahimik sa mga kalokohan nito. Isang gabi, matapos ang isang matinding pag-aaway kung saan ipinamukha ni Troy na pulubi lang siya, na pinulot sa kalsada, nag-impake si Amara. Iniwan niya ang mga mamahaling gown, ang mga alahas at ang susi ng kotse. Isinuot niya ang kanyang lumang maong at kupas na t-shirt na suot niya noong huling makita si James. Lola, babalik na tayo sa dati, sabi niya pagdating sa kanilang maliit na bahay. Mali ako, La. Ang tunay na yaman pala ay hindi nasa bulsa, kundi nasa taong re-respeto sa pagkatao mo. Niyakap siya ng kanyang lola. Apo, ang pagkakamali ay itinatama, hindi tinatambayan. Kinabukasan, maagang gumising si Amara. Bit-bit ang simpleng pilak na singsing na ibinigay ni James. Naglakad siya patungo sa construction site. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang sabihin na handa siyang maghintay kahit gaano pa katagal bago sila makaahon. Basta't magkasama sila. Ngunit pagdating niya sa kanto, tumigil ang kanyang mundo. Wala ang maingay na tunog ng mixer. Wala ang sigawan ng mga trabahador. Sa halip, may mga police line at isang ambulansyang papaalis. Nagkakagulo ang mga tao. Anong nangyari? Tanong ni Amara sa isang ale. Ang boses niya ay nanginginig. Naku ma'am, kagabi po, bumagsak ang scaffolding sa taas. May isang trabahador na nag-overtime. Sabi nila, hindi raw nakapokus dahil parang laging tulala nitong mga nakaraang araw. Sagot ng ale. Tumakbo si Amara sa loob ng site. Nakita niya ang foreman na si Mang Berting, ang matandang laging kabiruan ni James. Nakaupo ito sa isang tumpok ng semento. Hawak ang isang dugoang leather wallet. Mang Berting, nasaan si James? Sigaw ni Amara. Tumingin si Mang Berting sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at panunumbat. Amara, huli na. Wala na si James. Napaluhod si Amara sa magaspang na lupa. Hindi totoo yan. James, mag-uusap pa tayo. Ito, inabot ni Mang Berting ang isang lukot na sobre na nakuha sa bulsa ni James. Ibibigay niya sana sa iyo ito ngayong araw. Sabi niya, kahit iniwan mo siya, gusto niyang malaman mo na hindi ka nagkamali sa pagpili ng pangarap. Gusto niyang patunayan na kaya kanyang buhayin. Pinuksan ni Amara ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Hindi iyon sulat ng pag-ibig.
Ito ay isang job offer mula sa isang kumpanya sa Dubai para sa posisyon na project engineer. Kalakip nito ang kanyang transcript of records. Tapos pala si James ng civil engineering. Ngunit nag-construction worker muna para mas tustusan ang pagpapaospital ng kanyang ina at ang pag-iipon para sa kinabukasan nila ni Amara. May maliit na note sa likod ng papel. Amara, nakabasa ako. Konting tiis na lang. Magiging prince na rin ako para sa'yo. Hintayin mo ako ha. Mahal na mahal kita. Humagulgol si Amara sa gitna ng alikabok at semento. Ang lalaking tinalikuran niya dahil sa akalang construction worker lang ay ang lalaking tahimik na bumubuo ng palasyo para sa kanya. Ang lalaking itinuring niyang tanso ay ang purong ginto na pinangarap niya. Ngunit ang bukas na ipinangako ni James ay hindi na darating. Ang tanging naiwan kay Amara ay ang malamig na pilak na singsing at ang mainit na luhang hindi na matatapos. Lumipas ang mga taon. Si Amara ay naging isang matagumpay na architect. Ngunit sa bawat building na idinedesenyo niya, laging may isang bahagi na nakalaan para sa mga bayani ng kalsada. Hindi siya nag-asawa. Tuwing hapon, bumabalik siya sa poste ng ilaw kung saan ninakaw ni James ang kanyang unang halik. Doon, nararamdaman niya ang hangin, isang haplos na amoy semento at pag-asa, isang paalala na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa ningning ng kasalukuyan, kundi sa tibay ng pondasyong itinatayo kasama ang tamang tao. Ang sugat na nakaraan ay hindi kailanman tuluyang naghihilom. Nagkakaroon lamang ito ng manipis na balat upang hindi na muling dumugo sa bawat paggalaw. 10 taon na ang lumipas. Ngunit para kay Amara, ang amoy ng semento at basang lupa ay laging nagdadala sa kanya pabalik sa hapdi ng nakaraan. Si Amara ay isa na ngayong tanyag na architect. Ang kanyang pirma ay makikita sa mga matatayog na gusali sa Makati. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling nakatira sa maliit na barong-barong na ngayon ay isa ng maayos na bahay para kay Lola Biring. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga dokumento para sa isang bagong project sa Dubai, nakatagap siya ng isang hindi kilalang email. Ang subject, ang huling habilin ni Engineer James Castillo. Nangatog ang mga tuhod ni Amara. Halos isang dekada na ang nakalipas mula nang mamatay si James. Sino ang magpapadala nito ngayon? Agad na tinungo ni Amara ang address na nakasaad sa email. Isang maliit na rehabilitation center sa labas ng Maynila. Doon, sinalubong siya ng isang matandang nurse. Matagal ka na niyang hinihintay, architect, bungad ng nurse. Sino? Si James? Buhay siya? Halos mag-hysteria si Amara. Dinala siya sa isang garden. Doon nakita niya isang lalaki nakaupo sa wheelchair. Matangkad pa rin ang bulto nito. Ngunit ang matikas na pangangatawan noon ay tila nang hina na. Nang lumingon ang lalaki, hindi si James ang nakita niya, kundi si Mang Berting, ang foreman. Amara, paos na tawag ni Mang Berting. Patawharin mo ako. Hindi ko na kayang dalhin ang sekretong ito sa hukay. Noong gabing kumuha ang scaffolding, hindi namatay si James. Ngunit ang pinsala sa kanyang katawan at utak ay malala. Nawala ang kanyang kakayahang maglakad at bahagyang naapektuhan ang kanyang pananalita. Bakit niyo sinabing wala na siya? Tanong ni Amara. Ang mga luha ay muling dumadaloy dahil yun ang nakiusap. Yun ang pakiusap niya. Hikbi ni Mang Berting. Nakita kanya noong umagang bago ang aksidente. Nakita kanyang bumaba sa sasakyan ni Troy. Nakita niyang prinsesa ka na. Sabi niya sa akin bago siya isakay sa ambulansya, Mang Berting, sabihin mo patay na ako. Huwag mo siyang hayaang makita ako sa ganitong kalagayan. Sirang-sira na ang katawan ko. Pabayaan mo na siyang maging masaya sa yaman niya. Pinili ni James na mamatay sa paningin ni Amara upang hindi ito makaramdam ng obligasyon na alagaan ng isang lalaking lumpo. Ginamit ni James ang lahat ng perang naipon niya para sa Dubai. Ang perang para sana sa kanilang kinabukasan upang bayaran si Mang Berting na magsinungaling at upang suportahan ang pag-aaral ng kapatid ni Amara nang hindi nito nalalaman. Nasaan siya, Mang Berting? Nasaan si James? Nasa kabilang building siya, Amara. Pero hindi kanya makikilala.
Ang pinsala sa utak niya ay naging permanenteng amnesia. Dahan-dahang lumakad si Amara patungo sa silid 302. Doon nakita niya ang isang lalaking payapang nakatingin sa bintana. Hawak nito ang isang maliit, kalawanging pilak na singsing. Ang singsing na isinauli ni Amara kay Mang Berting noon. Pinaglalaroan niya ito. Tila may inaalalang pamilyar na pakiramdam, pero hindi matandaan na muka. Lumapit si Amara. Humawak siya sa kamay ni James. Ang mga kamay nakalyado pa rin, pero wala ng init ng dati. James? Bulong niya. Tumingin sa kanya ang lalaki. Walang pagkilala sa kanyang mga mata. Ngunit may isang luhang pumatak mula rito. Maganda ka, sabi ni James sa paos na boses. Sino ka? Gumiti si Amara sa gitna ng hapti. Hinubad niya ang kanyang suot na mamahaling relos at alahas. Umupo siya sa tabi nito at kinuha ang singsing. Ako si Amara, sagot niya. At simula ngayon, ako naman ang magtatayo ng palasyo para sa iyo. Hindi na tayo aalis sa tabi ng isa't isa. Ang akala ni Amara na pagtakas ni James sa hirap ay ang pagtakas pala nito sa sariling kaligayahan para lang masiguro ang pangarap ni Amara. Sa huli, hindi ang yaman ni Troy ang nagligtas sa kanya, kundi ang pag-ibig ni James na mas matibay pa sa anumang semento sa mundo. Lumipas ang mga buwan na ang tanging mundo ni Amara ay ang 4 na sulok ng rehabilitation center. Iniwan niya ang malalaking proyekto sa opisina at ipinaubaya ang kanyang kumpanya sa kanyang mga kasosyo. Para sa kanya, ang pinakamahalagang structure na dapat niyang itayo ngayon ay ang gumuhong alaala ni James. Araw-araw, dinadalhan niya si James ng suman at kwek-kwek. Noong una, tinitingnan lang siya ni James ng may pagtataka. Pero hindi sumuko si Amara. James, naalala mo ba to? Tanong ni Amara habang ipinapakita ang isang lumang litrato. Isang selfie nilang dalawa sa harap ng riles. Madungi sila, pero bakas ang wagas ng ngiti. Hinawakan ni James ang litrato. Pinagmasdan niya ang mukha ng dalaga sa larawan. Tapos ay tumingin kay Amara. Ikaw, pero masaya ka dito. Bakit ngayon lagi kang umiiyak? Napangiti si Amara sa gitna ng luha. Kasi noon, hindi ko alam kung gaano ako kayaman dahil sa iyo. Ngayon, alam ko na. Isang hapon, dinala ni Amara si James sa isang lugar na espesyal sa kanila, ang lumang construction site. Ngayon, isa na itong matayog na building na si Amara mismo ang nagdisenyo. Sa harap ng building, may isang garden na may plaque. The James Castillo Memorial Wing, dedicated to the builders of dreams. Inalalaya ni Amara si James na tumayo mula sa wheelchair. Gamit ang kanyang mga saklay, dahan-dahang humakbang ang lalaki. Ang hangin ay amoy ulan, ang pamilyar na amoy ng hapon kung kailan sila naging nakikita noon. Biglang tumigil si James sa tapat ng isang poste ng ilaw. Iyon ang mismong poste kung saan naganap ang nakaw na halik. Amara? Tawag ni James. Ang kanyang boses ay hindi na paos. May kakaibang timpla ito. Isang tonong matagal nang hindi naririnig ni Amara. Bakit, James? Ninakaw ko yun, diba? Lumingon si James sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na bakante. May ningning na doon ang ningning ng isang lalaking sawi, pero nagmahal ng totoo. Ninakaw ko ang halik mo. Kasi sabi ko, hindi mo ibibigay ng kusa. Napasinghap si Amara. Nabitawan niya ang bitbit na bag. James, naaalala mo na? Hindi ko naman talaga nakalimutan ang lahat, Amara. Pag-amin ni James habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Natakot lang ako. Natakot ako na kapag nalaman mong buhay ako, maawa ka lang sa akin. Ayoko maging pabigat sa prinsesang pinapangarap ko. Ang tunay na kasiguraduhan, hinawakan ni James ang mukha ni Amara. Noong nasa hospital ka, doon ko na-realize na hindi mo kailangan ng palasyo. Kailangan mo lang ng taong hindi ka bibitawan kahit kumuguho na ang mundo. Patawarin mo ako, James. Ang tanga-tanga ko. Hikbi ni Amara. Shh! Wala na yon. Tapos na ang construction phase ng buhay natin, Amara. Ngayon, titira na tayo sa bahay na tayo mismo ang nagpundar. Hindi ng pera, kundi ng pag-ibig na dumaan sa apoy. Sa ilalim ng poste ng ilaw, sa gitna ng syudad na naging saksi sa kanilang paghiwalay,
Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito nakaw. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Ang buhay ni Amara ay hindi naging perpekto gaya ng pocketbook na pinapangarap niya noon. Pero natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na seguridad ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa tibay ng taong handang manatili sa tabi mo kahit wala na itong bubong. Pagkalipas ng isang taon, isang simpleng kasal ang naganap. Walang sports car, walang limusina. Naglakad si Amara patungo sa altar kung saan naghihintay si James na nakatayo na ng tuwid. Bitbit ang lisensya niya bilang isang ganap na engineer. Sa kanilang reception, ang handa ay hindi caviar o steak. May isang table doon na puno ng suman at kwek-kwek. Dahil sa huli, ang pinakamasarap na buhay ay ang buhay na pinagsaluhan mula sa hirap hanggang sa tagumpay. Matapos ang marangyang buhay na ipinasilip niya kay Amara, ang pagbagsak ni Troy ay naging mabilis, madilim at puno ng karma. Hindi nagtagal, matapos iwan ni Amara ang mansyon, ang perpektong mundo ni Troy ay gumuho na parang baraha. Narito ang naging kapalaran ni Troy. Ang babaeng nakita ni Amara sa labas ng gate noon ay ang tunay na asawa ni Troy, si Isabella. Hindi lamang pala ex-girlfriend si Isabella, siya ang anak ng isang makapangyarihang business tycoon na siyang tunay na nagpondo sa lahat ng negosyo at karangyaan ni Troy. Nang malaman ni Isabella ang tungkol sa panloloko ni Troy at ang pagpapataranan nito kay Amara sa isa sa kanilang mga property, hindi siya nagdalawang isip. Sa loob lamang ng isang linggo, frozen accounts. Ipinasara ng pamilya ni Isabella ang lahat ng bank accounts na nakapangalan kay Troy. Pawi ang lahat. Pinawi ang lahat ng sasakyan, ang mansyon at ang posesyon ni Troy sa kumpanya. Kasong adultery at concubinage. Sinampahan siya ng patong-patong na kaso na naging dahilan upang mabaon siya sa kahihiyan sa mundo ng alta sosyedad. Nang mawala ang pera, nawala rin ang mga kaibigan ni Troy. Ang lalaking dati ay amoy mamahaling pabango ay naging madalas na makitang lasing sa mga mumurahing bar. Sinusubukang ibalik ang dati niyang ningning sa pamamagitan ng sugal hanggang sa tuluyan siyang mabaon sa utang. Isang gabi, nag-cruise ang landas ni na Amara at Troy sa isang event para sa mga top architects at engineers. Si Amara ay nagniningning sa kanyang tagumpay habang si Troy ay nandoon bilang isang hamak na agent ng mga materyales, pilit na nagbebenta para lang may pangkain. Nilapitan ni Troy si Amara, umaasang makukuha niya pa ang simpatya nito. Amara, tingnan mo ako. Naghirap ako nang iwan mo ako. Kung bumalik ka sa akin, baka mahanap ko ulit ang swerte ko. Tiningnan siya ni Amara ng diretso sa mata, walang galit, kundi awa. Troy, hindi mga tao. O ako ang swerte mo, panayad na sagot ni Amara. Ginamit mo ang yaman para kontrolin ng mga tao, habang si James, ginamit ang hirap para patatagin ako. Ang pagkakaiba nyo? Si James, kahit walang-wala, binigay ang lahat. Ikaw, kahit nasa iyo na ang lahat, nanlimos ka pa rin ng pagkatao ng iba. Iniwan ni Amara si Troy na nakatayo sa dilim, habang papalapit sa kanya si James, na ngayon ay isang matagumpay na engineer, upang alalayan siya pasakay sa kanilang simpleng sasakyan. Ang naging huling hantungan ni Troy, namuhay siyang mag-isa. Bit-bit ang pagsisisi na sa paghahanap niya ng higit pa, nawala sa kanya ang tanging babaeng tumingin sa kanya bilang prinsipe. Bago niya ito ginawang bilanggong isang gabi. Habang naglalakad sina Amara at James palabas ng isang ginagawang building na sila mismo ang nag-design, isang anino ang humarang sa kanila. Ang lalaki ay mukhang hindi naligo ng ilang araw. Gusot ang suot na polo at amoy alak. Si Troy. Amara, tawag ni Troy. Ang boses ay nanginginig. Please, kahit konting tulong lang. Alam kong malaki na kinikita nyo. Kahit pambayad ng sa mga utang ko. Huminto si James. Humarap siya kay Troy. Noong unang pagkakataon na nagkita sila, si Troy ang nasa loob ng sports car at si James ang nasa kalsada. Ngayon, nagbaliktad ang mundo. Si James ay nakatayo na matuwid, suot ang kanyang pagkatao, habang si Troy
ay nakayuko, bit-bit ang kanyang pagkatao. Troy, tama na. Mahinahong sabi ni Amara. Binigyan ka na namin ng pagkakataong magbago noong huli tayong mag-usap. Hindi niyo ako naiintindihan. Sigaw ni Troy. Pilit na lumalapit kay Amara. Ikaw, construction worker ka lang dati. Paano mo nakuha ang lahat ng to? Paano mo nakuha ang babaeng dapat ay sa akin? Hinawakan ni James ang balikat ni Troy. Hindi ito marahas, kundi isang hawak na puno ng autoridad. Troy, hindi ko. Pinili si Amara. Hindi ko siya kinuha sa'yo. Panimula ni James. Ang pagkakaiba natin, noong walang maibigay sa kanya kundi kalyado kong kamay. Nagtrabaho ako para maging karapat-dapat sa kanya. Ikaw, doong nasa iyo na ang lahat. Ginamit mo ang yaman mo para maliitin siya. Tinukot ni James ang kanyang wallet at naglabas ng ilang libong piso. Inabot niya ito kay Troy. Hindi ito dahil sa awa, Troy. Ito ay dahil alam ko ang pakiramdam ng walang-wala. Pero sana ang perang ito ang huling limos na tatanggapin mo. Gamitin mo to para makahanap ng trabahong marangal. Kahit magsimula ka sa pagbubuhat ng semento, gawin mo. Doon mo matututunan kung paano maging tunay na lalaki. Napatitig si Troy sa pera. Pagkatapos ay kay James. Sa unang pagkakataon, nakita ni Troy ang sarili niya hindi bilang biktima, kundi bilang isang taong naging sakim. Tinanggap niya ang pera ng nanginginig ang kamay at tumalikod ng walang kibo. Lumipas ang mga taon. Si Amara at James ay naging inspirasyon sa industriya ng construction. Hindi lang sila nagtayo ng mga gusali, nagtatayo rin sila ng mga paaralan para sa mga anak ng mga trabahador. Isang hapon, habang pinapanood nila ang kanilang panganay na anak sa naglalaro sa garden, may dumating na isang delivery. Isang maliit na box. Sa loob ng box ay may isang sobre at ang perang ibinigay ni James kay Troy noon. Buo at malutong pa. May kalakip itong malaking sulat. Engineer at Arc, Castillo. Salamat. Nagsimula ako bilang foreman sa isang maliit na site sa probinsya. Ngayon, supervisor na ako. Ito na ang perang hiniram ko. Kasama nito ang aking respeto. Tama kayo. Mas masarap matulog sa gabi kapag alam mong ang kinakain mo ay galing sa sarili mong pawis. Troy. Napangiti si Amara at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni James. Lahat ng puso, basta handang matuto, ay kayang maitama. Pulong ni Amara. At ang lahat ng pangarap, dagdag ni James habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Basta may tamang pundasyon, ay hinding-hindi guguho. Tumingala sila sa langit. Wala na ang amoy ng alikabok at pagsisisi. Ang tanging naroon ay ang amoy ng bagong bukas, isang kinabukasan na binuo nila. Brick by brick, mula sa guho ng nakaraan hanggang sa rurok ng kanilang wagas na pag-ibig. 5 taon matapos ang kanilang huling pagkikita kay Troy, isang maaliwalas na linggo ang bumati sa pamilya Castillo. Wala na ang ingay ng riles ng tren at ang takot sa darating na bukas. Ang dating barong-barong ni Lola Bering ay isa na ngayong modernong farmhouse sa Tanawan. Isang lugar na puno ng mangga. At mga nagniningning na pangarap, si Amara ay nakaupo sa beranda. Pinapanood ang kanyang 2 anak, si Jamie, na may mga matang kasing linaw ng kay James, at ang bunsong si Vering, na kasing kulit ng kapatid niya noon. Lumabas si James mula sa loob ng bahay. Bit-bit ang 2 tasa ng kape. Wala na ang kanyang mga saklay. Bagaman may kaunting kurot pa rin ang lamig sa kanyang mga binti tuwing ulan, nakakalakad na siya ng tuwid. Malalim na naman ang iniisip ng architect ko, biro ni James, sabay halik sa noon ni Amara. Iniisip ko lang, James, kung hindi ba naging semento ang buhay natin, magiging ganito kaya tayo katatag? Tanong ni Amara habang sumasandal sa balikat ng asawa. Ang semento, Amara, kapag hindi inaluan ng tubig at buhangin, madaling mabasag. Parang tayo, kailangan natin ng luha at hirap para maging ganito katibay ang pundasyon natin. Sa hapon ting iyon, isang pamilyar na mukha ang bumisita sa kanila. Isang lalaking maayos ang tindig, naka-uniforme ng isang kilalang construction firm at may dalang isang basket ng mga prutas. Si Troy, hindi na siya ang perfect prince na mapagmataas. Ngayon, siya ay isang project supervisor. Malayo ang itsura niya sa dating Troy. May mga kalyo na rin ang kanyang mga kamay
at sunog na sa araw ang kanyang balat. Pero ang kanyang mga mata ay payapa. Engineer James, Org Amara, dumaan lang ako para magpasalamat ulit, wika ni Troy. Ikinasal na rin ako noong isang buwan, isang guro sa probinsya. Simple lang ang buhay pero ngayon ko lang naramdaman na tao pala ako. Nagkamayan ang dalawang lalaki. Wala nang pait, wala nang kompetisyon. Sa pagkakataong iyon, 3 pusong nasakta noon ang sabay-sabay na naghilom. Nang sumapit ang gabi, naglakad sina Amara at James sa dulo ng kanilang farm, kung saan may nakatayong isang maliit na poste ng ilaw, isang replika ng poste kung saan nagsimula ang lahat. James, naalala mo ba yung sinabi ko noon na gusto ko ng mayamang lalaki? Tawa ni Amara. Oo naman, halos madurog. Halos madurog ang puso ko noon. Tuwing nakikita kitang tumitingin sa mga kotse sa kalsada, sagot ni James. Hinawakan ni Amara ang kamay ni James. Nararamdaman ng bawat kalyo na naging tulay niya tungo sa tagumpay. Mali ako noon. Ang tunay na mayaman pala ay hindi yung may pera, kundi yung lalaking kahit nanakawan ng tadhana ng lakas at alaala, pinili pa rin bumalik sa akin. At ang tunay na prinsesa, dagdag ni James, ay yung babaeng handang hubarin ng korona para samahan ang mahal niya sa putikan. Sa ilalim ng liwanag ng poste, muling nagtampi ang kanilang mga labi. Hindi na ito nakaw. Hindi na ito mabilis. Ito ay isang halik na may kasiguraduhan. Isang halik na sumasagisag sa isang kwentong nagsimula sa hirap, tumaan sa sakit, ngunit nagtapos sa isang pag-ibig na kasing tibay ng bakal at kasing wagas ng ginto. Maraming taon na ang lumipas at ang mansyon ni na Amara at James ay puno na ng ingay ng kanilang mga apo. Isang hapon, habang naglilinis ng atik sa Amara, natagpuan niya ang isang lumang bag na gawa sa canvas. Ang bag na laging dala ni James noong siya ay construction worker pa lamang. Sa loob nito, sa ilalim ng isang kupas na resibo at lumang tape measure, may isang maliit na notebook na kulay asul. Ito ang diary ni James na hindi niya kailanman ipinakita kahit kanino. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang binubuklat ang mga pahina. Mayo 14. Nakita ko na naman siya. Si Amara. Ang ganda niya. Kahit mukha siyang pagod galing school. Gusto ko siyang lapitan. Pero tiningnan ko ang kamay ko. Puno ng semento. Nakakahiya. Pero bukas, mag-iipon ako ng lakas sa loob. Bibili ako ng 2 saba. Baka sakaling tanggapin niya. Hunyo 20. Ninakaw ko ang unang halik niya. Alam ko magagalit siya. At nagalit nga. Pero sa loob ng 3 segundo na magkadikit ang mga labi namin, nangako ako sa sarili ko. Hinding-hindi ko hahayaang maranasan ng babaeng ito ang hirap habang buhay. Kahit magpakapako ako sa scaffolding na to, itatayo ko ang pangarap niya. Agosto 15. Ang gabi bago ang aksidente, nalaman kong nakapasa ako sa Dubai. Civil engineer na ako. Gusto kong sumigaw sa tawa, pero nakita ko siyang bumaba sa kotse ni Troy. Ang sakit, pero naiintindihan ko siya. Sino ba naman ako? Isang lalaking amoy araw. Samantalang ang Troy na yon, amoy tagumpay. Pero hindi ako susuko. Magtatrabaho ako ng overtime ngayong gabi para may dagdag ng panggastos bago ako umalis. Amara, konting tiis na lang. Magiging engineer na ako. Ang pinsan mong construction worker. Sana hintayin mo ako. Napatigil si Amara sa pagbabasa dahil lumabo ang kanyang paningin sa mga luha. May huling pahina na nakasulat sa magaspang at mabilis na paraan. Tila isinulat sa loob ng ambulansya o sa ospital. Kung binabasa mo ito, Amara, ibig sabihin, hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Masakit ang buong katawan ko. Sabi ng doktor, baka hindi na ako makalakad. Nakita kita kanina sa labas ng ICU. Umiiyak ka habang kasama si Troy. Masakit, pero nakita ko ang suot mong alahas. Safe ka na sa kanya, kaya nakiusap ako kay Mang Berting. Mas mabuting isipin mong patay na akong kaysa pakita mo akong ganito, isang pabigat. Ayoko maging anino sa nagniningning mong buhay. Mahal kita, Amara. Sobra. Higit pa sa sementong binuhat ko. Higit pa sa pangharap na binuo ko. Maging masaya ka, ha? Kahit hindi ako ang dahilan. Biglang naramdaman ni Amara ang isang mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Ang amoy ng kape
at ang pamilyar na bango ni James ay bumalot sa kanya. Nahanap mo pala yan. Pulong ni James sa kanyang tainga. Humarap si Amara sa kanya. Hawak-hawak ang diary. James, bakit hindi mo sinabi na kahit noong akala mo ay wala na, ako pa rin ang iniisip mo? Gumiti si James. Ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata ay tanda ng mga taong lumipas na puno ng ligaya. Dahil ang tunay na pag-ibig, Amara, hindi kailangan ipagsigawan. Sapat na yung alam ng Diyos na ikaw ang pundasyon ng bawat hinanga ko. Kinuha ni James ang diary at inilagay ito sa tabi ng kanilang wedding photo. Huwag na nating tingnan na nakaraan ng may lungkot. Ang mahalaga, ang chapter ng buhay natin ngayon ay isinusulat natin ang magkasama. Lumabas ang dalawa sa beranda. Magkahawak kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay ginto. Hindi gaya ng ginto ni Troy na nakakasilaw, kundi gaya ng ginto ng dapit hapon. Payapa, matatag, at pangako ng isang bagong umaga. Ang kwento ni na Amara, James at Troy ay hindi lamang isang simpleng pag-iibigan sa ilalim ng poste ng ilaw. Ito ay isang salamin ng ating mga desisyon, pagkakamali, at ang paghahanap sa tunay na kahulugan ng seguridad. Narito ang mahalagang mensahe at aral na maaari nating makuha mula rito. Ang tunay na yaman ay higit pa sa pera. Si Amara ay nabulag ng kinang ng material na bagay dahil sa laki ng hirap na dinanas niya. Ngunit, itinuro ng kwento na ang seguridad na hinahanap natin ay hindi palagi matatagpuan sa bank account. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng katuwang na handang magsakripisyo, rumespeto sa iyong pagkatao at bumuo ng pangarap kasama ka, hindi yung itatrato ka bilang isang display. Huwag husgahan ng isang tao batay sa kanyang kasalukuyang katayuan. Si James ay tinawag na construction worker lang, ngunit sa likod ng kalyadong kamay ay isang engineer na may malaking plano. Ang kasalukuyang sitwasyon ng isang tao ay hindi ang kanyang huling hantungan. Ang determinasyon at pagsisikap ay mas mahalaga kaysa sa mina ng yaman o panlabas na anyo. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ngunit, ang pagkakamali ay itinatama. Nagkamali si Amara sa pagpili kay Troy, ngunit ang kanyang karakter ay lumago ng piliin niyang talikuran ang karangyaan para sa kanyang kapayapaan. Ipinapaalala nito sa atin, ang pagkakamali ay bahagi ng buhay, ngunit ang pananatili sa maling sitwasyon ay isang desisyon. Ang sakripisyo ng tunay na pag-ibig, ipinakita ni James ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal, ang unselfishness. Handa siyang magpanggap na wala na, para lamang hindi maging pabigat at para maging masaya si Amara. Bagaman masakit, ipinapakita nito na ang tunay na nagmamahal ay laging inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Karma at ang batas ng pag-aani ang naging wakas ni Troy. Ang paalala na ang anumang bagay na nakuha sa panloloko o pagmaliit sa kapwa ay hindi magtatagal. Sa kabilang banda, ang paghihirap ni na Amara at James ay nagbunga ng isang matatag na pundasyon dahil ito ay tinayo sa katapatan at pagtitiis. Ang buhay ay parang pagtatayo ng gusali. Maaari kang gumamit ng mga materyales na madaling makuha at kumikinang pero marupok, gaya ng relasyon ni Troy. O maaari kang dumaan sa mahabang proseso ng paghalo ng semento, pawis at luha, gaya ng kay James. Sa huli, ang gusaling may pinakamatibay na pundasyon ang tanging makakatayo pagkatapos ng anumang bagyo. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.